Mahigit 2 buwan simula nang maalis si Daddy sa Malacanang. Inaraw-araw kong pagsimba sa simbahang yun. Dahil may plano kayo ni Carlito Valiente. Wala. Hindi kami nakita hanggang sa hinatak ako ng kasamahan nila nung luminikan sila. Hindi si Carlito ang humatak sa'yo? Hindi. Isang tauhan ni Andres Magalong. Saan kayo nagkita ni Carlito? Sa kuta nila, pero hindi ko alam pumunta doon dahil piniringan ng mga mata ko. Alam mo, parang aralan lahat ng salita mo sa akin. Wala akong tinatago, General. Iha, lahat ng tao may tinatago. Mahirap talaga nagtatago. Palipat-lipat, hindi nagtatagal sa isang lugar. Nakakalungkot. Okay lang uwi, Father. Sanay na ako. Matagal ko na natanggap sa sarili ko yung ganung pamumuhay. Ang gumugulo sa isip ko ngayon kung sino talaga nakapatay kay Rafael eh. Kung sa bala ba natin o bala ng mga kasama yung sundalo. Sa atin o sa kanila, wala na tayong magagawa doon. Eh, yung nakatakdang kapalaran ni Rafael eh. Eh kung hindi ko sana sinama si Rosa Camila nung lumisan ako sa simbahan niyo, so tingin niyo mangyayari kaya ganito? Huwag mong questionin ang tadhana, Carlito. Hindi natin hawak ang buhay natin. Eh, mahirap pa, Father eh. Hindi ako makatulog, parang nasa kamay ko yung dugo ni Rafael. Natural lang yung nararamdaman mo, Carlito. Sana nga lang, huwag mo ipagdamot sa sarili mo ang kapayapaan ng damdamin. Father, parang hindi ko kakayanin to eh. Siguro kailangan mo lang pumunta ng San Dionisio. Ano ka ba, Mami? Tumigil ka nga. Nalimatay na nga si Lucinda eh. Kailangan natin mo ng bahay. Ano ka ba? Eh, paano si Tomas? Eh, nandiyan yata si Tomas. Mami! Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. San Dionisio? Andun ho nakatago yung iba kong pera. Di ba, lilipad si Rosa Camila ngayong hapon? Tama ba ako? Pero hindi naman ho siya yung sadya ko doon sa San Dionisio eh. Oras na pagdadalamhati niya ngayon para kay Rafael. Oh, eh bakit hindi mo nalang ipakuha yung pera sa iba? Isang malaking security risk yung iniisip mo. Pero Father, kung gagawa ko kayo ng ingay dito, hindi akalain ng mga tao na nandun ako. Akalain nila namumuno ako para sa inyo. Dami talagang dahilan ng pag-ibig. Kahit pigilan ka man, hindi ko talaga maintindihan pag-ibig. Pagkatapos nito, Ma, paano na kayo ni Daddy? Siguro mga ibang bansa na kami, anak. Bakit? Nag-iba na ang pananaw ko sa mundo. Lahat naman tayo eh. Nakita ko na ang karahasan na nangyayari. Hindi lang sa pamilya natin, kundi sa buong bansa. Masyado na nila tayong ginikipit. Alam kong iniisip mo, Rosa Camila. Pero wag. Wala nang iba pang lalaban, Ma. Pagkatapos ng libing ni Rafael, sasali na ako sa grupo nila Carlito. Rosa Camila. Rosa Camila, condolence.
Rafael, bakit pati ikaw? Naiintindihan kong nararamdaman mo ngayon, ate. Pareho na tayong nawalan. Bakit kailangan nilang mamatay? Sila itong mga pasok lang sa pamilya natin. Sila pa itong mga nauna. Maawa tayo sa buhay. Sila wala ng problema, pero tayo... Kailan ipalilibing si Rafael? Pagkatapos ng 3 araw. Paano ka na rin? Aalis na ako dito. Pagkatapos ng libing na Rafael, umalis ka na rin. Wala na naghihintay sa'yo dito. Napakasakit. Lahat ng mahal ko, iniwan na ako. Bata ka pa, marami ka pang makikilala. Tulad mo. Boss, nasa kote yung yating sasakyan natin. Anak ng putya. Bakit daw? Wala, hindi ko alam. Basta nung naghihintay ako sa pier, nakita ko inaakit na ng mga sundalo. Tapos lahat ng airport, pinugaran na naman ng mga military. Wala na. Hindi na tayo makakalabas dito. Kung kailangan natin lumangoy, papalabas sa Maynila, gagawin natin. I-check mo schedule ng barko. Wala, hindi pwede. Mahigpit na rin sila eh. Mas mahigpit ang pangangailangan natin. Tadong Gonzalo yan, nakakuha na ng 10 milyon sa akin, ayaw pa akong patahimikin. Tawagan mo lahat ng taong natin sa Indonesia. Papuntahin mo lahat dito. Gagawa tayo ng sariling digmaan natin. Ako na muna ang haharap sa'yo, Ernestina, dahil nasisiguro ko na hindi ka pa handang humarap kay Asturias. Sumuko na po ako, Madam President. And I'm very much willing to work with anybody, Attorney Asturias included. Bakit ka nga ba sumuko? Para ba sa mami mo? That was not my life. Yung patago-tago. Mahirap po yung ganon. Nakatagal ka nga ng 2 buwan. Pagkatapos, ngayon mo lamang naiisip yan, ganun. Hindi na rin kami magkasundo ni Julius. Julius? Oh, you mean General Alegre? Balita ko, magpapakasal na daw kayo. No such thing happened, Madam. Humingi talaga ako ng feelers. Akong unang kumuha ng feelers and then pina-sound off ko lang kay Amanda. Alam mo, Ernestina, mahirap mapaniwala si General Gonzalo. Maiintindihan ko po kung hindi kayo maniniwala. But that is how it really is. Well, you will have your day. And we will soon find out if you're telling the truth. Pinayagan mo si Carlito. Kahit na walang house arrest ng pamilya namin, napapaligiran ng sundalo ang buong San Dionisio. Kilala siya ron. Sabi niya sa akin, hindi naman daw personal yung pupuntahan niya eh. May kailangan daw siyang kunin pera sa bahay nila na siya lang yung nakakaalam. Hindi. Natitiyak ko, si Rosa Camila ang dahilan. Alam niyo namang hindi natin siya pwedeng pingilan eh. Dahil may personal siyang pangangailangan. Kahit nasabihin pa niyang hindi. Eh, paano nga kung may masamang mangyari sa kanya doon? Eh, siya yung nagpumilit eh. Alam niyo kasi, ilang beses na rin pinagsama at pinag-iwalay ng panahon niyang dalawang yan. Laging may humahadlang. Lagi na lang may sagabal. Siguro naisip niya ito ng panahon para doon. Paano kung hindi ulit? Nangingibabaw pa rin ang emosyon ni Carlito Valiente. Dahil pa siyang dapat matutunan. Nasaan na ba si Mami? Akala ko ba kasama ninyo? Ha? Hindi, umalis doon. Nagtatakbo eh. Akala ko naman umuwi na dito. Wala siya dito. Amanda, baka... Alam ko. Palagi ko na nababaliw na ang Mami ko. Kailangan ko siyang hanapin. May press. Mama, pwede po ba makahingi ng ilang pahayag? Teka muna! Pagilin niyo nakapatay sa inyo. Hindi magsasalita ang kapatid ko. Hindi, magsasalita ako. Rosa Camila, wag!
masyado ng maraming biktima ng karahasan dito sa bansa natin. Napakasakit ng kalooban ko dahil namatay ang asawa ko. Pero mas naaawa ako sa bansa natin. Kailan ba tayo gigising? Hindi na awa, please, namatayan na anak ko. Pasensya na kayo. Hindi lang ako namatayan dito at ang pamilya ko. Namamatayan din ang buong bansa dahil namamatayan na sila ng pag-asa. Tama na, please. Pasok mo dito. Pumasok ka muna. Please. Awa naman kayo. Konting respeto naman sa patay. Malis na kayo. Pagdating niya sa San Dionisio, yung Rosa Camila na yan, abay, kinalabang kaagad ang aking gobyerno. Ating gobyerno. Bakit wala akong nakita man lang o napanood sa TV? Well, papayagan ko ba naman na ilalabas na rin sa mga radio station at saka sa mga TV station ko? Excuse me, TV stations natin. Eh, alam mo naman palang hindi maaaring ipalabas. Eh, bakit iniintindi mo pa? Kasi, Romina, yung Rosa Camila na yan, yan ang pinakamalaking bala na magagamit nila laban sa atin. Lalong-lalo na, pag nakasama yung puwersa ng apo mo na si Carlito Valiente, hindi ang mga sentinels, hindi si Leandro ang malaking tinik sa gilid natin, kundi silang dalawa. Couldn't you do something para matulungan naman ang gobyerno natin? Yung dalawang yan, mga musmus yan. Pag siya na nagpatumba sa atin, kaya-hiya na tayo. Alicia, mabuti nagbalik ka. At hindi na rin ako lalayo. Tingnan mo nangyayari sa atin, Leandro. Tingnan mo ang mga anak mo. Kung may magagawa lang ako. Marami ka pang pwedeng gawin, Leandro. Wala na siguro. Nakalimutan ko na halos ang lahat. Hindi na ako ang dating Leandro Montemayor. Ikaw pa rin yun. Kapag nawalan ka ng pag-asa, mawawalan din kami ng pag-asa. Napakabigat ng hinihilig mo sa isang may sakit na katulad ko. Ayaw ko na mangyari ito. Pagtutulong-tulungan natin, maibangon muli ang pamilya natin. Kami na lang ang lalaban. Nakakasira ka ng diskarte. Tsaka pwede ba? Huwag mo na isipin yung kay Mami. Inaasikaso na namin yon. Tinatrato mo pa rin akong bata. Dahil nag-aasal bata ka. Bakit? Yung interview mo sa press, pati yung kay Lucinda, lumabas na ba? Hindi naman, di ba? Nakakasira lang yung mga paratang mo kay Gonzalo. Hindi nakakatulong sa amin yon. Si Carlito nandito sa San Dionisio. Ilang linggo? Ilang linggo ka dito o ilang linggong hindi mo kami bibigyan ng sakit ng ulo? Akala ko ba bibigyan niyo ako ng amnesty pag sumuko ako? Oh, yeah, sure. But you know, that usually takes some time. Marami ka pang questioning. I'll accept that. Good. Siguro ang saya-saya mo, no? Kasi hindi ka kasama namin nang bumagsak. Well, okay, how would I put it? Hindi, pagbabayaran ko na lang, kasalanan ko. Pag umikot na ang mundo, ika nga nila. I'm sure that won't be a problem. Knowing you, gagawa't gagawa ka ng paraan para manatili ka sa ibabaw. You know what? You're right there. Oh, by the way, nag-petition nga pala ang anak mo si Paloma. Gusto daw nilang bumalik dito sa Pilipinas kasama si Dindo. Ha? Bakit? Hindi na importante. It was denied. The petition was denied dahil dagdag sakit lang ng ulo sa amin itong mga batang yan. Muntik na kaming mahuli doon sa dating hideout namin. Ngayon dito, walang mag-iisip na dito kami titira. Tsaka dumarami na mga tao. Eh, paano ko malaman ng gobyerno na tumutulong ako sa inyo?
Hindi ba 3 buwan nang nakaparada rito itong battleship mo? Iniisip nila tinakasan mo sila. Marami ka rin kasalanan sa kanila. Basta, hindi ka nakukonek sa kanila. Siguraduhin mo lang yan, Alberto. Ikaw pa nanakot sa akin. Marami kang utang sa akin. Ito hinihingi ko, ang hideout na to. At saka hindi po wala na sa posisyon ng pamilya ko. Sisiw na ito para. Marami pa akong alas. Marami pa. Ang ilan doon, sumasama. Carlito, saan tayo magkikita? Sige. Rose Camila, pwede ba tayo mag-usap? Dad, ngayon na po ba? Ngayon na. Hindi tayo sa lahat. General, it's confirmed. May nakakita kay Carlito Valientes sa San Dionisio. Well, I'm not surprised. No doubt para makipagkita yan dun sa Rosa Camila. Attorney, send word to General Estacio. Magpadala ng elements doon. Weren't you informed that he already left? Oh, recall him. Pabalikin mo. General, don't you think we have deployed enough soldiers in San Dionisio as it is? Kapag ginamit natin yung tropa doon sa San Dionisio, tiyak malalaman ni Romina yan. And we wouldn't like that. Kasi gagawa siya ng paraan para mailigtas na naman yung Carlito na yon. Mukhang hanggang ngayon wala kang tiwala sa ating presidente, General. You see, Atty., nung sinimulan ko ito, lahat ito, sabi ko sa sarili ko, magkakaroon ako ng maraming kakampi, pero hindi ako magkakaroon ng isang kaibigan. And that includes you.